Dinala ako ni Enzo sa isang swimming pool. Kung tutuusin lang, mas gusto ko sa beach mismo pero dahil dito nga ako dinala ni Enzo, wala akong magagawa. May sarong akong dala kaya natatakpan ng swimsuit sa ilalim. Uminit ang pisngi ko nang bigla siya nagubad ng ipang ibabaw na damit at inilagay niya sa lounger. Walang tao sa swimming pool area na ito bukod sa aming dalawa. Yakap-yakap kong aking sarili dahil na rin sa lamig. Tumikim ako. Hindi mo naman talaga ako kailangan turuan dahil hindi naman talaga ako mahilig lumangoy sa ilalim. Nang dinungo ko ang tubig, napatras ako. Maamang mukha ng swimming pool pero nakakaloko dahil tingin ko ay malalim. Che, hindi ka ba nahiya kay Brianna? He chuckled and went to me. Napasingap ako nung nasa likuran na siya at hinawakan ng magkabilang balikat ko. Nang tumingala ako'y nakatingin na rin siya sa akin. Wala nang ngiti sa kanyang mukha at seryosong-seryoso na siya. Napalunok ako. Bumilis ang tibok ng puso ko nang unti-unti niyang inihiwalay sa akin ang aking sarong at tumambad ang katawan ko. Napapikit ako na maramdaman ko ang kanyang hininga malapit sa leeg ko at inayos niya pa ang buhok ko. Ang ganda mo. Bulong niya na ikinawala ng puso ko. Pero dapat ako lang makakita ng ganito. Bumaba ang isang kamay niya sa bewang ko at doon na pumirme. Kaharap ng swimming pool na ito ang dagat. Pareho kami nakatayo at tingin ko'y namumura ng balat ko dahil sa init. Let's go! Bulong niya at bago pa man ako makapagprotesta sa kanya, bigla niya akong binuhat at napalatili naman ako nang bigla siyang tumalon sa swimming pool kasama ako. At dahil hindi ako marunong lumangoy at sa takot na malunod, agad ako naghanap ng makakapitan. At nang pareho kami nakaahon sa tubig, napasingap ako at halos bumitaw na ako ng siya ng kaharap ko. Basang-basa na kami pareho at gumulo na ang kanyang buhok. Ang aking mga kamay nakayakap sa leg niya at ang binti ko yumakap sa kanyang bewang. Uminit ang pisi ko at di na makatingin sa kanya. Cute! He chuckled and he pinched my nose. Bakit ka ba nanggugulat? Hinihingal ko ng tanong at pumikit saglit. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Sinilip niya ang mukha ko. Nandito naman ako eh. I will teach you. Dapat sa mababaw mo ako tuturuan. Giit ko at nang magmulat ay sinamaan niya ako ng tingin. Naramdaman ko ang paghapit niya sa bewang ko at napasingap ako nang bigla niya ako niyakap. Ang kanyang baba nasa balikat ko. Let's stay like this for a while. Nataranta ako at sinubukan ko siyang itulak pero hindi siya natinag. Ang ginawa niya ay mas nagtungo pa kami sa ilalim kaya napatili na ako. Ano ba? Humalakhak siya at lumangoy pa atras. Relax. Nang humiwalay siya sa yakap ay pabino kong sinapak ang balikat niya. Nakakainis ka. Scam! Akala ko ba tuturuan mo ko? Singhal ko. Bumuso siya at kalaunan ay tumawa. Natigilan ako dahil sa ganda ng kanyang ngiti. Ngayon ko lang yan mas na-appreciate. Maganda siyang lalaki. Pati siguro ibang tomboy magpapakababae para sa kanya. Nakalaglag panty ang kanyang ngiti. Humuso ako at saka humawak na lang sa kanya. Hindi mo naman ako tuturuan eh. Lalandiin mo lang ako. Namilog ang mata niya sa akusasyon ko at kalaunan ay tumawa ulit. Umirap ako. How do you know? At inamin mo pa talaga. Well, tumikim siya. This is my move, Patricia. And you think effective? Bigla siyang sumiriyaw sa tinignan ako. Maybe. Naiatras ko ang mukha ko nang bigla-bigla na lang niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Ang tungkay ng kanyang ilong nasa ilong ko na at kinikis-kis pa niya ito. Does your heart beats fast when I'm near? He asked using his husky voice. Napalunok ako. Oo. Naiangat niya ang gilid ng labi niya. Me too. Umilit ang pisngi ko lalo na nang bumaba ang isang kamay niya sa hita ko. Enzo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. I am serious about you, Patricia. At hindi ako papasok sa buhay mo kung laro lang ito para sa akin. Ayan na naman. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nang magtagpo ang aming mga matay, nakita kong paglunok niya ng ilang beses bago niya ako siniil ng isang marahan na halik. Napasingap ako sa kanyang ginawa. Humigpit ang kapit ko sa kanya. Napapikit ako na isinandal niya ako sa edge ng swimming pool at mas sinalikan pa niya ako lalo. Nagsimulang uminit ang katawan ko at automatic na sinuklian ko ang kanyang mainit na halik. Bumaba at napatingala ako ng halik niya sa leeg ko at ang kanyang kamay ay naging malikot. Nailagay ko ang isang kamay ko sa kanyang balikat. Uminit ang pisngi ko nang tumigil siya sa paghalik at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ang bilis naman. Napalunok ako. Iiwan mo rin ako kapag nakuha mo ng gusto mo. Kumunot ang nonya at nagsalubong na ang kanyang kilay. Let's have a bet. After we make love, if I will not going to leave you or after a year, you will let me touch you every night. Umawang ang labi ko. A year? Every night? Hindi ako makapagsalita. Now shall we continue? Bumuso siya. Winisikan ko siya ng tubig sa mukha. Napapikit siya sa ginawa ko. Natawa ko.
Hindi pa pwede. Ani ko tinulak siya. Hinayaan niya naman ako makawala at saka umahon na ako. Natawa na rin siya at saka umahon na rin. Napangiti na lamang ako. Hindi na wala sa isip ko ang ginawa namin kanina. At kay rupok ko naman at bumigay ako kahit na hindi pa kami. Napailing na lamang ako. Narito ako ngayon sa isang lounger. Hinihintay siya. Actually gusto ko nang bumalik sa anak ko pero nakiusap talaga siya na dito na lamang ako. Nakabalot na ang balikat ko ng tuwalya. Kagat labi ko. At kapag nalaman ni Tina ang mga pinagagawa ko, baka pagtawanan ako ng bruha. Bakit ko naman ikukwento sa kanya? Baka nga asarin niya lang ako. Alam pa naman niyang wala pa ako naging lalaki simula nagkaroon ako ng Brianna. I sighed. Isang click ng camera ang pumukaw sa atensyon ko. Nang binalingan ko ito'y napasingap ako na makita ko si Johan na may dalang camera. Uminit ang pisngi ko lalo't may sugat yung kanang balikat niya. Guilty ako dahil mula sa kuko iyon. Bakit pa ba ako rito? Hindi mo naman pala ako tuturuan. Sumimangot ako. Gumisi siya at lumapit na sa akin. I have something for you tonight. Umirap ako. Balik na nga tayo, baka gising ng anak ko. Hindi pwedeng hindi yun maliligo ng dagat. Excited pa naman yun. Napasingap ako na umupo siya sa lounger kung saan ako nakaupo at saka niyakap ako. Uminit ang pisngi ko at hindi na rin makatanggi. If ever I will be your happily ever after, are you willing to marry me? He asked. Naparunok ako. Bakit mo naman itinatanong yan? Binalingan niya ako. Seryoso ng kanyang mata ngayon. I think I'm ready to settle down with you, Patricia. Natawa ako. Grabe ka naman, ang advance mo. Hindi pa nga kita sinasagot. I am sure that you will say yes to me tonight. He said and hugged me again. I will make sure of that. Bigla akong kinilabutan sa kanyang sinabi. Ano naman kaya ang gagawin niya? Mommy! Agad ako niyakap ng anak ko na nakita akong pumasok sa kwarto. Nakita ko rin si Yaya Magda na nakasunod sa anak ko. Salamat po. Makahulugan siyang umiti sa akin. Walang anuman. Nakayaka pa rin sa tuhod ang anak ko. Iha, tawag niya sa akin sa seryosong tinig. Bakit po? Maaari ko bang malaman kung sino ang kanyang ama? Namilog ang mata ko sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o hindi. Narito ang anak ko at kapag narinig niya baka hanapin niya sa akin. Pero wala namang masama sa tinanong niya. Pwede naman sigurong magsinungaling, right? Huminga ako ng malalim. Nabuntis lang po ako kaya hindi ko po alam. Umawang ang labi niya at nagdududa akong tinignan. May kamukha kasi ang anak mo, Iha. Ito na naman, alam ko na yan. Si Enzo na naman. Kumurap-kurap siya pagkatapos. Baka namamalikmata lang talaga ako. Pasensya ka na talaga. Aalis na ako dahil kakausapin ko pa si Enzo. Tumango ko at pinagmasdan ko ang kanyang pag-alis. Nang nakaalis na siya ay nakahinga ako ng maluwag at saka tinanaw ang anak ko. Mama, basa po kayo. Naligo po kayo? Umiti ako sa kanya saka tumango. Mama, you are so madaya. Sumimangot siya. Gusto ko na rin mag-swim. Kinurot ko ang pisngi niya. Di mag-swim tayo. Sasama naman kita at kukuhanan kita ng picture. Nasaan po si Papa Enzo? Kinagat ko ang labi ko. Anak, mahinahon kong pagtawag. Bakit mama? Pwede, Tito Enzo na lang ang itawag mo sa kanya? Nahihiya akong pakiusap. Gumuso siya. Bakit po? Siya po nagsabi na tawagin ko raw po siyang daddy kasi siya naman po ang daddy ko. Umawang ang labi ko at natawa. Hindi siyang daddy mo, anak. Kinalma ko ang sarili ko. Sabi niya siya raw po, wag ko lang daw pong sasabihin. Mas lalo ako natawa. Ano naman kaya ang pinagsasabi ni Enzo na iyon sa anak ko? At saka mommy, sabi niya maging boyfriend mo raw siya kaya daddy na rin daw ang tawag ko sa kanya. Bumuga ako ng hangin. Pero anak, nanlumo na ang anak ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-guilty. Mama, gusto ko may papa. Naiiyak na nang sabi. Agad ako nag-squat sa harap niya at saka niyakap siya. Sorry na anak, sorry. Napapikit at halos maluhana. Mali yata ako. Pinaiyak ko patuloy ang anak ko. Hahayaan ko na lamang siya. Natatakot lang ako na baka kapag isang araw iiwan na kami ni Enzo. Masasaktan ang anak ko. Okay lang naman kung ako masaktan pero may anak kasi ako eh. Yun ang hindi ko kakayanin. Kung sakaling sasagutin ko man si Johan at plano niya kaming iwan, hindi na ulit ako tatanggap na lalaki sa buhay ko. Yun na yun. Mas mabuting ako na lang masaktan kaysa sa anak ko. Humugot ako ng malalim na hininga at saka niyakap muli ang anak ko. Papa Enzo! Napapikit ako dahil sa tinis ng boses ng anak ko na si Brianna. Bumisita kasi si Enzo sa kwarto at natatan niya kaming nakahiga. Mamayang hapon pa maliligo ang anak ko kaya may oras pa ako makapagpahinga.
May sariling flat screen TV sa kwartong ito at makita ako ni Enzo sa ganong sitwasyon ay nakakahiya. Umayos ako ng upo at saka nilipat ang channel sa iba. Hindi ko na siya matingnan. Hello, Brianna? Nakita ko sa gilid ng mata ko na yumakap si Brianna sa tuhod ni Enzo. Bigla ako nahiya para sa kanya pero wala na ako magawa dahil mukhang gusto rin naman yata ni Enzo na mayakap ang anak ko. Papa Enzo, sabi ni Mama, tito na lang daw pong itawag ko sa inyo. Namilog ang mata ko at gulat na bumaling sa kanila. Hindi ako makapaniwalang sinabi ni Brianna kay Enzo yun. Diyos kong batang to, pinapahamak pa ako. Wala talagang sikreto. Tumikim si Enzo sabay angat ng tingin sa akin. Don't listen to your mom. Nagbaba siya ng tingin sa anak ko. Just call me daddy, okay? Yeah! Pumalakpak ang anak ko at saka yumakap muli. Huminga na lamang ako ng malalim at saka umiwas na lamang ng tingin. Nagtagal si Enzo sa kwarto namin. Ang tanging ginagawa lang niya nakipaglaro kay Brianna at paminsan-minsan sumusulap sa akin. Patuloy lamang ako sa panonood ng TV, mga reality show sa tanghali. Kapag natawa ako, palagi ko napapansin si Enzo na aangat ang tingin sa akin. Hindi ko naman sinasadyang tumawa para mapansin niya ako. Talagang nakakatawa lang ang kwento. Mama, swim na tayo! Natigil ako sa panonood ng TV nang narinig ko nagsalita si Brianna. Binalingan ko siya. Ano yon, anak? Nag-angat ako ng tingin kay Enzo saglit bago sa anak ko na nakanguso na. Mama, gusto ko na mag-swim. Bilan mo ko ng salbabida. Huminga ako ng malalim at saka ini-off ang TV. Okay, anak. Nagbihis ako ng sleeveless at shorts. Hindi na ako maliligo. Babantayin ko na lang ang anak ko. You're not going to swim? Enzo asked habang mababa na kami ng hagdan. Karga niya ang anak ko at nasa likod lang namin si Yaya Magda. Siya ang pinadala ni Enzo ng mga gamit ni Brianna. Sumimangot ako. Hindi mo naman kasi ako tinuruan eh. He chuckled. I'm sorry, alright? Scammer ka. Patuloy ko. Natawa lang siya at hiniyaan na lang akong pagsalitain siya na masama. Na nakababa na kami, ibinaba na rin ni Enzo ang anak ko at hindi pa nga ako nakakalagay sa mga gamit namin sa lamesa. Tumakbo na ang anak ko patungo sa may buhangin. Brianna! Binalingan ako ni Enzo. Let her. Hindi pa siya naglalagay ng lotion. Hindi naman mainit. Ani at tinawakan ng braso ko. Kahit na, hindi pwede yun. Bumuntong hininga siya at naglahad ng kamay. Let me, ako maglalagay. Niliitan ko siya ng mata. Marunong ka ba? Of course. He smirked. Umirap ako. Ang yabang. Gwapo lang. At bago ko pa man sa mabato ng bagay, naglakad na siya patungo sa anak ko. Pinagmamasan ko siya habang kasama ng anak ko. Nakangiti ang anak ko sa kanya at kita kong hinahan ang pakikipag-usap ni Enzo sa anak ko bago ito nilagyan ng lotion sa may braso. Tumikim si Yaya Magda. Sigurado ako na magiging mabuting ama itong alaga ko. Napalingon ako sa kanya. Ang kanyang tingin na natili sa dalawa. Hindi maganda naging karanasan ng yaya ko. Mailap yan sa mga magulang niya, lalo na sa mami niya. Pagkwento niya, makikita mo talagang mabuti siyang tao dahil hindi siya malapit sa mga bata. Pero babaero. Umirap ako. At least mabait siya sa anak ko, hindi ba? At pinapasaya niya ang anak ko. Kahit may pagkamalandi siyang lalaki, pinasaya niya pa rin naman ang anak ko. At binigyan pa niya ng pagkakataon magkaroon ng ama si Brianna. Sana kapag naging kayo na, Iha, huwag mo na sanang iwan ang alaga ko. Maghahabol pa rin yan lalo na kapag komportable na siya sa'yo. Biglang parang may kumiliti sa akin. Maghahabol? Sa itsura ng lalaking yun? Kaya niya maghabol kung sakaling iwan ko siya? Bigla akong kinilabutan. Baka ako pa ngang iwan kapag sawa na siya sa akin eh. Hindi natin alam. Pinanonood ko lang ang anak ko habang naglalaro sa buhangin. Si Enzo ay nagpaalam dahil may bibilhin lang daw. Bria! Tawag ko. Na nag-angat siya ng tingin sa akin ay inangat ko ang phone ko. Picture! Agad siyang tumayo at tumango-tango. Okay, Mama. Lumapit ako sa kanya at saka lumuhod sa may buhangin para maayos ang pagkakakuha ng pics ko sa kanya. Mama, isa pa. I want a salbabida. Gumuso siya. I want to swim na. Wait, bili tayo ngayon. For now, picture muna. Sumimangot ang anak ko pero kalauna nag-posing din naman. Isa pa, last na. Papa Enzo! Sigaw niya at tumakbo sa kung saan. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ko si Enzo na may dalalang salbabida. Dalawa pa. Nanliit ang mata ko dahil alam ko na kung kanino yung isa. Nagtiimbagang ako. Papa, bakit dalawa? Gumuso ang anak ko. This one is for your mama and he looked at me. I glared at him. Mama is angry now. Si Brianna. Are you going to swim too? Yup. Umirap ako at saka tinignan ko na lang ang pictures na kinuha ko.
Dinilit ko yung mga pangit na pagkakakuha at nalagay ko naman sa favorite sa mga tipo ko. Naramdaman ko ang paglapit ni Enzo sa akin dahil nakita ko ang anino niyang papalapit. Dala na niya isang salbabidang para sa akin. Inis ko siyang binalingan. Iniinsulto mo ba ako? Pinisil niya ang pisngi ko at sinuot pa sa akin ng salbabida. Mas lalo lang tuloy ako na inis. Ano ba? Ngumisi siya at tinakawan niya ako ng halik sa pisngi. Kumakasta ito parang kami na. Hindi ko pa nga siya sinasagot eh. You are so fucking cute, baby. Bulong niya at naramdaman ko naman ang paggapang ng kamay niya sa bewang ko. Sa inis ko'y agad ko itong tinampal. Ouch! Hindi pa tayo Ngumuso siya. Hindi pa nga, papaano kapag tayo na? Uminit ang pisngi ko lalo na paninilaan niya ang labi niya pagkatapos sabihin yun. May pagkamanyak talagang lalaking to. Hindi na nakapagtataka. I'll make sure you will scream my name once na sinagot mo na ako. He said bago niya ako iniwang namumula at natutulala sa kanyang sinabi. Natulala na lamang ako habang nakatingin sa tumatawa. Na si Brianna habang kinakarga na siya ni Enzo patungo sa dagat. Nasa katawan po rin matsalbabidang nalagay ni Enzo sa akin. Tuwang-tuwa ang anak ko habang unti-unti nilalapag ni Enzo sa dagat. Napangiti ako. Hindi ko akalaing magagawa ko silang pagmasdan. Mali pala ako. Sobrang mali ko na sinubukan kong itama si Brianna. Enzo is willing. Hindi siya galit at totoo ang sinabi niya na he like kids. Natatanong ko siya nakangiti habang dinadala ang anak ko patungo sa mas malalim na tubig. Hawak-hawak ng salbabidang anak ko habang papatungo sila roon. Napangiti ako. I thought I don't need a man to provide for us or to make us happy. But I think Brianna needs a man who can be a father to him. Sobrang bilis ng kalabog ng puso ko at naluluha ako sa totoo lang. I am selfish at natatakot akong baka isang araw ilayo siya sa akin, ni Darwin, or so whatever. But look, my daughter is happy with Enzo. Kahit hindi niya ito totoong ama, masaya siya rito. Makakaya ko bang kunin ang kasiyahan niya para lang sa sariling nararamdaman? Makakaya ko bang saktan ng anak ko para lang masalba ang nararamdaman ko? I've been locking myself for years. Hindi ko kailanman sinubukang makipagrelasyon sa mga lalaki dahil nasa isip ko na hindi naman sila panghabang buhay. Nang tumulong luha ko'y agad ko itong pinunasan at saka tumayo na mula sa pagkakaluhod. Umiti ako. Ang aking ngiti umabot hanggang tenga habang unti-unti akong humahakbang patungo sa kanila sa dagat. Mama! My daughter waved her hands while she is in her salbabida. Si Enzo naman natigilan at saka tinanaw ako. Sumenyas din siya na lumapit ako sa kanila. I nodded and smiled at them. Nang iniapa ko ng paa ko sa tubig, lamig ang unang naramdaman ko. Napasingap ako at nagdalawang isip na magpatuloy. Mama! Sigaw ulit ng anak ko. Tinanaw ko sila bago ang paa ko. Papa Enzo, is Mama afraid of water? Inosenteng tanong ng anak ko. Habang bewang pa lang ang naging peso ni Enzo sa dagat kaya hindi pang masyadong malalim. Huminga ako ng malalim at saka hinawakan ko ang salbabida ko. Nang unti-unti na akong umapak ay pinagpatuloy ko na kahit malamig. Napapangiti ako nang umabot hanggang bewang ang tubig. Binitawan ko ng salbabida at saka lumapit sa kanila. Anak! Napapikit ako nang bigla ako sinabuhay ng tubig ni Enzo. Humalakak siya bago siya nagtago sa likod ng anak ko. Nakaganti rin. Nakangiting saan niya na magmulat ako. Sinaman ko siya ng tingin at kumanti sa kanya. Akala mo ha? Gumuso ko at saka kinurot ang pisngi ng anak ko. Pero napatali ako nang gumanti na naman siya sa akin. Nabasa na ako ng tuluyan dahil maraming tubig galing dagat iyon at muntik pa ako makainom. Sa sobrang inis ko ay sinigaw kong kanyang pangalan. Enzo! Inis kong sigaw. Natawa siya. I'm sorry baby, my fault. He smirked. Mama, you're wet na. Maligo ka na po. Bumuntong hininga na lamang ako at hindi na ako nag-abalang gumanti. Ang anak ko na lang inabala ko at di siya pinansin. Umabot hanggang alas 5 ng hapon ang pagliho namin at puting-puti na ang palad ko. Nasa may buhangin na kami. Ang anak ko'y ayaw pa sanang tumigil pero sinaway ko na dahil malapit nang gumabi at kakain pa kami. Naramdaman ko ang paglalagay ng isang tuwalya sa balikat ko. Napasingap ako at bagyang binalingan ito. Ngumiti si Enzo sa akin habang nanatili sa balikat ko ang kanyang kamay. It's getting dark, he said and smiled at me. Let's go! Tumango ako at saka hinayaan na lang siyang alalayan ako. Nang matapos naming maligo at nakapagbihis, dumiretso kami sa isang restaurant kasama si Yaya Magda. Kasama na siya namin dahil siya magbabantay sa anak ko. Ang sabi ni Enzo may plano raw siya ngayong gabi pero hindi ko alam kung ano ito. Basta raw lumabas ako mamayang alas 9. Sana lang talaga hindi ka balastugan. Baka hindi ko na talaga siya hayaang lumapit sa akin. What do you want?
Tumabi si Enzo sa akin at naramdaman ko ang kanyang kamay sa hita ko. Nakaputing malaking t-shirt lang ako at shorts. Nakaban pang haircut na kasalamin dahil masakit ang mata ko. Kumunot ang noo ko at gumuso. Wala akong alam sa mga foods dito. Hindi kasi kami kumakain dito kapag tutungo kami dito. Sagot ko sa kanya. He sighed and I felt him squeezing my thighs. Bumuntong hininga ako at saka hinayaan na lamang siya na gawin iyon sa akin. Papa, wala bang chicken dito? Tumawa si Enzo. Meron, but you want seafoods? Hindi pa ako nakakain nun. Nilingon ako ni Enzo. Does she have allergies? Wala naman. Actually, yun nga maganda sa kanya. Hindi siya sensitibo sa mga pagkain. Tumango siya. You want fried shrimp? Nagdingning ang mga mata ni Brianna. Talaga? Can I try it, please? Sure. Brianna, ikaw? Yaya Magda. Tumikim si Yaya Magda. Isda lang naman ang paborito ko, iho. Hindi ako pamilyar sa mga pagkain dito. Tumango si Enzo at sa akin niya ibinaling ang kanyang tingin. And how about you? What do you want? Huminga ako na malalim. Same na lang siguro sa anak ko. Hindi ako mahilig sa seafoods eh. Shall I get you fried chicken then? Binalingan niyang muli ang anak ko. You want fried chicken? Yes po. Tumango si Enzo at kinuha ang phone mula sa bulsa at may tinawagan. Hello Lard, can you buy a box of fried chicken? A regular and a spicy one. Yes. Pinanonood ko si Enzo habang seryosong kinakausap ang kanyang katawagan. Umiwas agad ako ng tingin na sumulyap siya sa akin. Tuluyan siyang humarap nang nahuli niya ako. Umirap ako nang umiti siya at kinagat-kagat pa ang labi. Okay, I'll be waiting. My two princesses are hungry. Uminit ang pisngi ko sa kanyang sinabi bago niya ibinaba ang tawag. Tumikim siya at saka tumitig sa akin saglit. Do you find me handsome? Hindi ako sumagot at nag-iwas na lamang ng tingin sa kanya. Hindi nagtagal dumating ang isang lalaki na may dalang box ng fried chicken. Tili ni Brianna ang narinig ko kaya't napaawang ang labi ko. Thanks, you can go now. Formal na tumango ang lalaki at umalis ka agad. Tumikim si Enzo at nilapag ang plastic bag sa lamesa. Thank you Papa Enzo, wika ni Brianna. You're welcome princess, enjoy your dinner. Napangiti na lamang ako.